Ang embahador ng Israel sa United Nations, si Danny Danon, ay may malinaw na mensahe ngayong linggo para sa UN Security Council. Hindi aalis ang Israel sa Judea at Samaria. Panurin natin ang clip. At kung seryoso ang konsehong ito sa pagdadala ng seguridad at katatagan sa rehiyon, kailangan nitong maunawaan ang isang simpleng katotohanan. Hindi kami alis kahit saan. Kapag sunod-sunod na nagsasalita ang mga tao tungkol sa karahasan ng mga settler, ito ay isang insulto sa libu-libong taon ng tuloy-tuloy na kasaysayan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Ang mga Hudyo ay hindi kailanman naging at hindi kailanman magiging mga settler sa Judea at Samaria. Maligayang pagbabalik sa Judea. Occasion dito sa JNS TV. At ko si Josh Haston. At tulad na nakita ninyo, nagsalita sa konseho, nakatutok sa sigalot ng Israeli at Arab at sa hinaharap ng rehiyon. Tinanggihan ni Danon ang ideya na dapat alisin ang mga komunidad ng mga Hudyo sa Judea at Samaria at binigyang diin ang libu-libong taong koneksyon ng mga Hudyo sa lupaing iyon. Ang kanyang mga pahayag ay dumating habang nagtipon ang UN Security Council ngayong linggo para sa isa na namang diskusyon na nakatuon sa tinatawag na sigalot ng Israeli at Arab, kung saan muling nasa sentro ng debat ang Israel. Ginamit ni Danon ang pagkakataon upang magbigay ng diretsahang mensahe. Hindi aalis ang Israel. Tinuligsa ni Danon ang internasyonal na presyon tungkol sa mga komunidad ng mga Hudyo sa Judea at Samaria. Sinabing hindi may kakaila ang makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa lugar at magpapatuloy na lalago ang mga komunidad na iyon. Ngunit, nagbubukas din ito ng mas malawak na tanong. Sa gitna ng mga digmaan at krisis pang-humanitarian na nagaganap sa gitnang silangan at sa buong mundo, bakit patuloy na binibigyan ng napakaraming pansin ng UN Security Council ang Estadong Hudyo? Ganito lang yan. Walang Hudyo, walang balita. Kapag sangkot ang Israel at ang mga Hudyo, paulit-ulit na nagkakaroon ng emergency na sesyon ang UN Security Council. Hindi na ako magugulat kung magdesisyon silang magpulong tungkol sa Israel ng alas 5 ng umaga sa araw ng Pasko. Pero habang may totoong mga genocide na nangyayari sa Africa at mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, tahimik lang ang UN. Nakakahiya ang mga bansang kasapi sa UN na nagpapalala ng sigalot at nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa Estado ng Israel at sa mga Hudyo. Tungkol pa rin sa UN, paano kung ang ilan sa mga numerong ginagamit sa buong mundo para akusahan ang mga Israeli ng karahasan ng mga settler ay batay pala sa mga insidente na ayon sa mga puwersang pansiguridad ng Israel ay aktwal na mga pag-atake ng mga Arabo. Isang bagong espesyal na ulat ang nagsuri sa datos ng UN tungkol sa karahasan sa rehiyon at natuklasan na may seryosong mga katanungan tungkol sa kung paano ikinuklasipika ang ilan sa mga insidente ngayon. Iniulat ng JNS ngayong linggo ang tungkol sa mga natuklasang iyon. May database ang UN na madalas gamitin ng mga gobyerno, diplomat at international na media kapag tinatalakay ang tinatawag nilang karahasan na may kaugnayan sa mga settlers sa Judea at Samaria. Ngunit isang bagong investigasyon ng Press Service of Israel o TPS na inilatala ng JNS ang nagbabangon ng mga tanong tungkol sa kung ano nga ba talaga ang binibilang. At isang partikular na kaso ang nagpapakita ng kontrobersya. Noong ika-27 ng Enero, sumiklab ang karahasan sa Masafaryata na bahagi ng Timog Hebron Hills. Ang tanggapan ng nagkakaisang bansa para sa pag-uugnay ng makataong gawin o OCHA, itinala ang insidente bilang isang malawakang pag-atake ng mga Israeli settler. Ayon sa ulat ng UN, humigit kumulang 100 Israeli ang sumalakay sa mga komunidad ng Palestino, inatake ang mga residente, ninakaw ang daan-daang tupa, sinira ang mga ari-arian at nanakit ng mga tao. Ngunit ayon sa komunikasyon ng militar ng Israel at iba pang materyal na sinuri ng TPS, ibang-iba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayon sa ulat na yon, unang inatake ng mga Arabo ang isang pastol na Hudyo gamit ang mga bato, sinaktan siya, at ninakaw ang kanyang mga alagang tupa. Kalaunan, nagsagawa ng paghahanap ang mga puwersa ng Israel sa lugar at nabawi ang ilan sa mga tupa. Kaya paano napunta ang insidenteng ito sa database ng UN tungkol sa karahasang may kaugnayan sa mga settler? Iyan ang pangunahing tanong na binigyang diin ng investigasyon. Ang definisyon ng OSHA tungkol sa karahasan na may kaugnayan sa mga settler ay mas malawak kaysa sa maaaring ipahiwatig ng termino. Maaari itong isama ang karahasan, pananakot, o pagkasira ng ari-arian na isinagawa ng mga Israeli o mga insidente na kinasasangkutan ng mga sibilyang Israeli sa Judea at Samaria. At ayon sa sariling metodolohiya ng OSHA, hindi lahat ng detalye ay nakukumpirma ng hiwalay bago mailagay ang isang insidente sa database. Ibig sabihin, isang Arabeng umaatake sa isang Israeli, isang Israeli na umaatake sa isang Arabe, o isang insidente kung saan hindi pa tiyak kung sino ang responsable ay maaaring mapabilang sa parehong mas malawak na kategorya. At ang mga numero ay nagdudulot pa ng karagdagang mga tanong.
Iniulat ng OSHA na may humigit kumulang 1,800 insidente ng karahasan ng mga settler noong 2025. Samantala, ang pulisya ng Israel ay nagsiyasat ng 967 kaso ng kahalintulad na karahasan at 61 lamang ang nauwi sa pagsasampa ng kaso. Ayon kay Gabi Suboni, isang Israeli na mananaliksik at kolonel sa reserba, ang pagkakaibang ito ay nagbubukas ng seryosong mga tanong tungkol sa kung paano binibilang ang mga insidente. Sinuri rin ng investigasyon ang libu-libong kaso sa database ng UN. Si Mayor Deutsch, Direktor General ng Kilusang Regavi, sinabi sa TPS na nakuha ng kanilang organisasyon ang isang OSHA database na naglalaman ng humigit kumulang 8,200 kaso at sinuri nila ito isa-isa. Sinabi niya na ang ilang insidente base sa sariling paglalarawan ng OSHA ay mukhang sinimula ng mga Palestino o hindi tumutugma sa kung ano ang karaniwang naiintindihan ng karamihan bilang tinatawag na pag-atake ng mga settler. At may mahalagang pagkakaiba. Aminado ang mga investigador na may mga Israeli na gumawa ng karahasan at ang mga krimeng iyon ay dapat imbestigahan at usigin. Hindi ang pal-iral ng ganitong karahasan ang issue. Ang issue ay kung tama bang natutukoy ng mga international na organisasyon kung sino talaga ang gumawa ng pag-atake at kung ang mga pinagtatalunang insidente ay inilalagay sa isang kategorya na ginagamit upang palabasin na ang mga sibilyang Israeli ang umaatake. Nagbigay ang ulat ng ilang halimbawa. Noong Marso, isang 18 taong gulang na Israeli na si Yehuda Sherman ang napatay sa isang insidente na kinasangkutan ng isang Arabong driver. Inilarawan ng OSHA ang insidente noong una bilang isang banggaan. Ngunit ayon sa isang pahayag ng Shin Bet kalaunan, inamin ng Palestinianong driver na sinadya niyang habulin ang sasakyan ni Sherman at pinaharurot niya ito at ibinangga sa sasakyan ni Sherman. Kaya't naging isang teroristang pag-atake ito ayon sa ahensiyang panseguridad ng Israel. Sa isa pang insidente malapit sa Kalandia na nasa labas lang ng Jerusalem, iniulat ng OSHA na binaril at napatay ng mga puwersang Israeli ang isang lalaking Arabo. Ngunit ayon sa Border Police, bumaba raw ang lalaki mula sa sasakyan at nagpaputok ng M16 rifle sa puwersang Israeli bago siya napatay sa engkwentro. At sa ikatlong insidente, iniulat ng OSHA na pinatay ng mga puwersang Israeli at mga settler ang isang binatilyong Palestino sa isang kumprontasyon tungkol sa mga alagang hayop sa Samaria. Ngunit ayon sa video na nirepaso ng TPS, iba ang naging takbo ng pangyayari. Sinasabing ninakaw ng mga Arabo ang mga tupa mula sa isang komunidad ng Israeli at nagkararo ng kumprontasyon nang hanapin ng mga Israeli ang mga alagang hayop. Ayon sa isang source mula sa IDF, binaril ang binatilyo matapos batuhin ng mga bato ang mga sundalo. Ang mas malawak na alalahanin ay kung ano ang nangyari sa mga numerong ito pagkatapos mailatala. Ang mga datos ng OSHA ay binabanggit sa buong mundo sa mga talakayan tungkol sa patakaran ng Israel, mga parusa at diplomatikong presyon. Sa katunayan, ang European Union ay nagparusa sa mga individual at organisasyon ng Israel nitong nakaraang Mayo dahil sa tinukoy nitong karahasan ng mga ekstremistang settler. Isa sa mga pinuntirya ay ang Regavim at ang direktor nito si Mayor Deutsch mismo. At sinasabi ng mga kritiko ng sistema ng UN na ang mga insidenteng pinagtatalunan o maling na uri ay maaaring magdulot ng mga epekto na lampas pa sa isang spreadsheet. Maaari nitong maimpluwensyahan kung paano inilalarawan ng Israel sa buong mundo. Nagbigay ang TPS at OSHA ng detalyadong mga tanong tungkol sa kung paano nila pinapatunayan ang mga insidente, kung hinihiwalay ba nito ang mga kumpirmadong pag-atake ng mga Hudyo mula sa mga pinagtatalunang kaso, kung maaaring lumitaw sa database ang mga insidenteng sinimulan ng mga Arabo, at kung inaayos ba ang mga tala kapag ang mga sumunod na natuklasan ng seguridad ay sumasalungat sa orihinal na ulat. Hindi tumugon ng OSHA. Hindi rin direktang tinugunan ng European Union kung ang datos ng UN o iba pang ulat mula sa lugar ay naging batayan sa kanilang mga desisyon sa pagpapatao ng parusa. At nag-iwan ito ng isang napakahalagang tanong. Kapag naglalatala ang mga internasyonal na organisasyon ng mga estadistika tungkol sa tinatawag na karahasan ng mga settler, tunay nga ba nilang sinusukat ang karahasan ng mga settler? O minsan ba ay sinusukat lang nila ang mga sigalot na kinasasangkutan ng mga Israeli at Palestino nang hindi tiyak kung sino talaga ang nagsimula? Dahil kapag pumasok na ang mga numerong iyon sa internasyonal na sistema, maaari na silang maging higit pa sa mga estadistika. Maaari silang magdikta ng mga balita. Maaari silang magdikta ng mga pulisiya. At maaari nilang baguhin ang pag-unawa ng mundo sa kung ano talagang nangyayari dito sa Judea at Samaria. Sa pagpapatuloy, isang teroristang grupo na umano'y nagpaplano ng pag-atake sa isang seremonya ng pagbabalik ng mga pamilyang Hudyo sa Ganei Nim sa Hilagang Samaria ang napigilan ngayong linggo. Inaresto ng mga puwersa ng seguridad ng Israel ang tatlong hinahanap na suspect ng terorismo sa Jenin na pinaghihinalaang nagpaplano ng nalalapit na pag-atake. Ayon sa pinagsamang pahayag mula sa pulisya ng Israel, IDF at Shin Bet,
Ang Yamam, pambansang unit kontra terorismo ng Israel, ay kumilos base sa eksaktong impormasyon mula sa Shin Bet. Nilusob nila ang isang gusali kung saan nagtatago ang mga suspect at inaresto silang tatlo. Ang mga suspect ay inilipat sa Shin Bet para sa karagdagang pagtatanong. Hindi sinapubliko ng mga autoridad ng Israel kung ano ang nilalayong target. Ngunit ayon kay Hillel Bitton Rosen, isang correspondent militar ng Channel 14, ang grupo ay nagpaplanong atakihin ang seremonya para sa muling pagtatatag ng komunidad ng Ganei Nim. Sinabi ni Yossi Dagan, pinuno ng Samaria Regional Council, na ipinakita ng tangkang pag-atake na naunawaan ng mga terorista ang estratehikong kahalagahan ng pagbabalik ng Israel sa Hilagang Samaria. Hindi kami matatakot at hindi kami titigil, sabi ni Dagan. Dagdag pa niya, 21 taon matapos ang pagpapaalis, bumalik kami sa Ganeinim at magtatatag pa kami ng mas maraming komunidad sa Hilagang Samaria. Sinabi rin niya na hindi terorismo ang magtatakda kung saan maninirahan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Ngayon, maaari sanang naging isang insidente ito na maraming biktima. Ngunit dahil sa pulisya at sa iba pang puwersang pansiguridad, napigilan ng isang malaking pag-atake ng terorista. Ilang oras lang bagong revelasyon, nakita ko na nagbabanta ng Hamas sa Israel dahil sa pagtatatag ng komunidad ng Ganim. At ngayon, ang anunsyong ito. Ang masasabi ko lang ay pagpalain ng Diyos ang mga ahensya ng seguridad sa pagsawata sa kasamaang ito bago pa man ito kumawala. Bala ko sanang pag-usapan ang pagbabalik sa Ganim mamaya, pero nararapat lang na talakayin ito ngayon matapos ang himalang natanggap natin at ang napigilang pag-atake. Noong Huwebes, Agosto 13, muling bumalik ang mga pamilyang Hudyo sa Ganim. Binuhay muli ang komunidad. Ang pagbabalik ay isa pang hakbang sa pagsisikap na muling buiin ang mga komunidad ng mga Hudyo sa Hilagang Samaria. At hindi nagbalik ang mga pamilya ng nag-iisa. Isang sanggay ng B'nai David El Yeshiva ang itinatayo rin na magiging bahagi ng muling binuhay na komunidad at magpapalakas sa presensya ng mga Hudyo sa lugar. Ang pagbabalik sa Ganeinim ay nangyari ilang araw lamang matapos ang pagtatatag ng isa pang bagong komunidad sa Hilagang Samaria, ang Emek Datan, kung saan lumipat ang 22 na pamilyang nangunguna. Ayon sa Samaria Regional Council, ang Emek Datan ang ikalimang komunidad na kanilang naitatag sa loob ng wala pang isang taon. Ang buong pagsisikap na ito ay kasunod ng desisyon ng gabinete na ginawa mga isang taon na ang nakalipas sa ilalim ni Defense Minister Israel Katz at Finance Minister Bezalel Smotrich. Ayon sa Samaria Regional Council, nakasaad sa mas malawak nitong planong pag-uugnay ang pagtatatag ng 19 na bagong komunidad sa buong Hilagang Samaria. Inilarawan ni Yossi Dagan, pinuno ng Samaria Regional Council, ang pagbabalik sa Ganeinim bilang isang sandali ng makasaysayang pagwawasto. Sabi niya, sa halip na pagpapalayas, nagtatayo tayo. Sa halip na pag-atras, nagtatatag tayo ng mga pamayanan. Sinabi ni Dagan na ang layunin ay lampas pa sa simpleng muling pagtatayo ng 4 na komunidad na winasak. Sinabi niya na ang populasyong Hudyo sa Hilagang Samaria ay patuloy na lalago. Sinabi niya na muling itinatayo ang Ganei Nim at ang buong Hilagang Samaria ay muling nabubuhay. Ang sambayanan ng Israel ay umuwi na. Para sa mga pamilyang lumipat, napaka-personal ng kanilang pagbabalik. Sinabi ni Alon Kudsky, tagapangulo ng grupo ng mga nagtatag ng ganim, na ang mga pamilya ay umalis sa kanilang comfort zone at tinatanggap ang tinawag niyang mahalagang misyon. Sinabi niya na nakakaantig at masaya ang bumalik sa isang rehiyon na iniwan. Makitang mga guho mula 21 taon na ang nakalipas, malaman na ang mga lugar na ito ay naghihintay sa atin at makabalik dito. Muli, 21 taon na ang nakalipas, sa pilitang pinalikas ang komunidad ng ganim. Nakabalik na ngayon ang mga pamilyang Hudyo. Sa pagpapatuloy, isang bagong ulat mula sa Palestinian Media Watch ang nag-aakusa sa Palestinian Authority ng pagtataguyod ng malupit na anyo ng antisemitismo. Sa pagkakataong ito, sinisisi mismo ang mga Hudyo sa pag-uusig na kanilang naranasan sa Europa. Ang ulat ay nakatuon sa isang kolum noong Agosto 8 sa opisyal na pahayagan ng Palestinian Authority, ang Al-Hayat Al-Jadida. Ang kolumnista na si Hassan Kamid ay sumulat na ang kanluraning mundo ay labis na nagdusa dahil sa tinawag niyang kahiya-hiyang asal ng mga Hudyo sa mga bansang Europeo. At iginiit na sinuportahan ng kanluran ng Zionismo dahil gusto nitong alisin ang mga Hudyo at linisin ang lipunang kanluranin mula sa kanila. Sa madaling salita, sa halip na kondenahin ang antisemitismo at pag-uusig sa mga Hudyo, sinisisi ng artikulo mismo ang mga Hudyo at inilalarawan ang pagtanggal sa kanila mula sa lipunang Europeo bilang isang uri ng paglilinis. Ngunit hindi doon natapos ang anti-Semitikong retorika. Inilarawan ng artikulo ang mga Israeli bilang likas na rasista, mapanlinlang at uhaw sa dugo na sinasabing puno ng kasinungalingan ang mga sulatin ng mga Hudyo, isang pagnanasa sa dugo at madilim na puot. Pagkatapos ay inulit nito ang isa pang klasikong anti-Semitikong akusasyon na itinuturo mismo ng Judaismo ang paglipol sa mga hindi Hudyo. Nagbabala ang Palestinian Media Watch na ang ganitong uri ng pananalita ay hindi basta-basta pagbabago ng kasaysayan o pampulitikang kritisismo.
Dinidemonize nito ang mga Hudyo at mga Israeli bilang likas na masasama at iginit ng organisasyon na lumilika ito ng ideolohikal na katwiran para sa karahasan na terorismo laban sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit ito ay partikular na mahalaga. Hindi ito propaganda ng Hamas. Lumabas ito sa opisyal na pahayagan ng Palestinian Authority. Kaya habang patuloy na itinataguyod ng mga kanluraning gobyerno ang Palestinian Authority bilang posibleng katuwang sa kapayapaan, ang mga ulat na tulad nito ay nagbabangon ng isang napakapayak na tanong. Ano ang mangyayari kapag patuloy na pinalalaganap ng pamunuan ng PA ang mga anti-Semitikong kwento na inilalarawan ang mga Hudyo bilang kasamaan na dapat alisin? At iyan ang tanong na sinasabi ng Palestinian Media Watch na kailangang harapin ng pandaigdigang komunidad. Sa pagpapatuloy, may bagong pagsisikap sa Hilagang Samaria upang maiwasan ng mga Israeli na driver na aksidenteng makapasok sa mga lugar na kontrolado ng PA. At ito ay kasunod ng insidente kung saan ang isang inang Israeli at ang kanyang anak ay muntik ng mabiktima ng tangkang lynching. Iniulat ng JN ngayong linggo na ang Religious Zionism Party ay naglagay ng mga bagong karatulang panturo sa buong Hilagang Samaria na nagtuturo sa mga driver papunta sa mga komunidad ng mga Hudyo, kabilang ang Mavodotan, Emek Emekdotan, Chomesh at Sanur. Ang inisyatibong ito ay kasunod ng isang insidente noong nakaraang linggo kung saan isang inang Israeli at ang kanyang anak ay aksidenteng napadpad sa Jenin. Napag-usapan natin ito ng detalyado sa palabas noong nakaraang linggo. Kung sakaling hindi mo ito napanood, pinalibutan ng isang mandurumog na pangkat ng mga Palestino ang kanilang sasakyan. Naghagis ng mga bato at ladrilyo at sinubukang buksan ang mga pinto ng kotse. Nakaligtas ang dalawa at nakarating sa isang checkpoint ng IDF. Sinabi ni Simcha Rothman, isang mambabatas mula sa Religious Zionism Party sa JNS na ang mga Hudyo na pumapasok sa Area A ng Judea at Samaria ay nahaharap sa panganib ng kamatayan. Sinabi ni Rothman na inilalantad ng sitwasyon ang tinatawag niyang dobleng pamantayan. Malaya ang mga Arabo na makapaglakbay sa mga lungsod ng Israel, samantalang ang mga Hudyo na pumapasok sa mga lungsod na kontrolado ng mga Palestino ay maaari makaranas ng nakamamatay na karahasan dahil lamang sila ay Hudyo. Ang kapwa mambabatas ng Religious Zionism na si Ohad Tawil ay iginiit na ang natutunan ng Israel ay ang mga puwang sa seguridad ay agad na napupunan ng terorismo. Itinuro niya ang dumaraming bilang ng mga komunidad ng Hudyo at ang pinalakas na presensya ng IDF sa Hilagang Samaria na aniya ay nakatulong upang mapatatag ang rehiyon. At mahalaga ang mga bilang na ito. Ayon sa Rescuers Without Borders, tinarget ng mga teroristang Palestino ang mga Israeli sa Judea at Samaria ng mahigit 5,000 beses noong 2025, kabilang ang libu-libong pag-ataking raketa, dandang insidente ng mga firebombing at paghahagis ng mga pampasabog. 24 na Israeli ang napatay sa Judea at Samaria noong nakaraang taon. 24. Ang mensahe sa likod ng mga bagong karatula ay simple lang. Sa Samaria, maaring maging usapin ng buhay at kamatayan ang pag-alam kung saan ka nagmamaneho. At panghuli, isang malaking pag-upgrade sa turismo ang isinasagawa sa komunidad ng mga Israeli sa Kadumim sa Samaria na may higit sa 8 milyong shekels na ini-invest sa mga bagong proyekto para sa libangan at pagtanggap ng mga bisita. Kasama rito ang isang bagong Minja Park at Adventure Complex na magiging bukas sa publiko ng libre. Ina-upgrade din ng konseho ang lokal na Senerim Nature Park at nagpaplano ng bagong Heritage Promenade na tanaw ang Bundok Gerizim at Bundok Ebal. Ang biblikal na lugar na kaugnay ng pagpasok ng mga Israelita sa lupain ng Israel. At para matuluyan ng mga bisita, ang Kadumim ay naglalaan ng humigit kumulang 7 milyong shekel para sa malaking pagsasayos at pagpapalawak ng kanilang guest house. Ayon kay Mayor Oziel Vatik ng Kadumim, ang layunin ay gawing pangunahing sentro ng turismo ang komunidad habang pinapabuti ang kalidad ng buhay ng mga lokal na residente at umaakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng Israel. Laging nakakakatuwang makita ang dumaraming mga realidad sa mismong lugar bilang simbolo ng pagiging permanente ng mga Hudyo sa ating biblikal at makasaysayang lupain. Kaya naman palagi kong gustong ibahagi ang ganitong mga kwento. Bihira na ang isang bagong palaruan o Ninja Park ay nababanggit bilang breaking news. Pero sa Judea at Samaria, bawat palaruan, pergola o gusali ay napakahalaga para sa kinabukasan natin bilang mga Hudyo sa lupain ng Israel. At iyan na ang pagtatapos ng Judaication para sa linggong ito. Salamat sa aming producer na si Barbara Kamenov, engineer na si Aaron Wangelanter dito sa likod ng board, Zach Sickerman, Wayne Lifshitz, at station manager na si Yuri Tsvetetsky. Video editor na si Ksenia Pelashenko, at intern na si Haya Mundin. Siguraduhin bigyan niyo kami ng super thanks, mag-subscribe, tingnan ang lahat ng kamanghamanghang nilalaman sa JNS TV, at bisitahin ang jns.org para sa lahat ng pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan, at sa buong mundo ng mga Hudyo. Magkikita tayo muli sa susunod na linggo dito sa Judaication sa JNS TV.